Sop, saka pupunta, huli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. Kagabi nga pala nag-operate kami at isa sa mga nahuli namin, yung mga nagsusugal o violation of PD 1602. Kaya lang habang kinakausap namin yung isa, sabi niya, sir, hindi naman po kami nagsusugal. Nagba-Bible study kami at nagkakatikisim kami. Sabi ko, paano kayo nagba-Bible study? Ito ang ebidensya. Baraka. At saka may pera pa kayong puhunan dyan. Sabi niya, ganito po kasi yan, sir. Noong unang panahon, ang mundo natin ay wala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang sanlibutan. On the first day, nilikha niya ang araw at ang gabi. And then on the second day, nilikha niya naman ang tubig at ang langit, maging ang ulap. Then on the third day, nilikha niya naman ang karagatan at ang lupa. Then on the fourth day, nilikha niya ang araw, ang bituin at ang buwan. And then on the fifth day, nilikha niya ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo. Ang puno, ang mga isda, ang mga hayop na gumagapang at lumalakad. At sa ika-6 na araw, nilikha niya ang pinakamagandang obra maestra niya, ang tao. Ikaw at ako, ang pinakamagandang ginawa ng ating Panginoon. And then on the seventh day, siya ay nagpahinga. Kapatid, sa pananampalataya, ito yung magandang paalala sa iyo. Baka kailangan mo rin magpahinga. Baka napapagod ka na. Get rest with our Lord Jesus Christ. Lumapit ka sa Kanya. Ikaw na nahihirapan at napapagal. Hinto mo na sandali. Pray muna. Baka pagod ka na. Baka nahihirapan ka. Bawal umayaw, bawal sumuko. Pero pwede magpahinga. Kung ang ating Panginoon ay nagpahinga, tayo rin. Pwede rin tayong magpahinga. Sa gospel, kapatid, o sa mabuting balita, may 3 jack na tayong masaksihan. Sino itong 3 jack na to? Si Jonas, si Jeremiah, at syempre, si Job. Yung sinubok ng ating Panginoon sa maraming aspeto. Ito yung pamantayan ng pinakamabigat na problema. Pero, sabi nga, kung nakaya ni Job, alam natin, makakayanan natin to sa biyaya at grasya ng Panginoon. Pero mananalangin tayo, Lord, huwag mo naman ibigay sa amin yung katulad ng kay Job. Baka pwede, Lord, yung kaya lang namin, yung simple lang. At alam natin, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Sa gospel, or sa Bible, meron din 3 queen. Sino itong 3 queen na to? Si Ruth, si Esther, at syempre, si Miriam. May 3 king din tayo, o 3 hari. Sino itong 3 hari na to? Si Burger King, si Tapa King, at si Chow King. Hindi po. 3 king, o yung 3 hari, o 3 mago. Sino to? Si Gaspar, si Baltasar, at si Melchor. Ayon daw po sa pag-aaral, ang atin daw pong New Testament ay is composed of 27 books. Ang atin naman daw pong Old Testament, it is composed of 46 books. Kaya pag inad mo daw itong 27 plus 46, ang lalabas ay 73 books. Ayon daw po sa Biblia, sabi po sa pag-aaral, ang chapter daw po ng Bible natin is composed of 594 chapter. Pag inad daw natin yung 594, simula umpisa hanggang gitna at gitna hanggang dulo, 594 plus 594 is equal to 1,188. Yan. Ito po ang kagandahan. Doon po sa pinakagitna ng Bible natin, matatagpuan natin yung pinaka-sentro ng verses. Ano po itong verse na to? Ito may matatagpuan natin sa Psalm 1188 o awit 1188. Ano pong sabi dito sa Psalm 118? It's better to trust in the Lord rather than to men. Mas mabuti daw na magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na to, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Pagtatagumpayin ka niya. God is in control. At sinabi niya rin sa John 6:35. Ano sabi niya sa John 6:35? Siya daw ang tinapay na nagbibigay buhay, na kung sino man ang mananalig sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung sino man ang mananampalataya, kailanman ay hindi na mauuhaw. Sabi niya rin doon sa John 10:10 na parito ang magnanakaw para magnakaw, manira, at manggulo. Pero anong sabi ng ating Panginoon sa John 10:9?
Ako ang pintuan na kung sino man ang papasok sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya rin sa 2 Corinthians 9:8, sabi niyo, 2 Corinthians 9:8. Sabi niya dito, magagawa ko kayong pasaganahin higit pa sa inyong inaakala upang kayo'y may magamit sa kawang gawa. Kapatid ko sa pananampalataya, kung ano man ang pinagdadaanan mo, kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos. Kaya niyang palaguin yung negosyo mo. Kayang-kaya kanyang payamanin in one purpose, upang maging pagpapala ka para sa ibang tao. Magagawa ng Diyos, nagpasaganahin ka, higit pa sa iyong inaakala, upang ikaw ay may magamit sa kawang gawa. Alas, meron tayong isang Diyos, ang Amang nasa langit. Whatever kung ano man ang tawag natin sa kanila, Yahweh, Allah, Jesus, pero isa lang ang tiyak, may manlilikha, ang Amang nasa langit. 2 o 2, sabi dito may dalawang tipan, the Old Testament and the New Testament, o lumang tipan at ang bagong tipan. 3, tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. 4, the 4 Gospel, the Mark, the Matthew, Lucas, and John. 5, the Pentateuch, the Genesis, the Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. 6, the 6 works of mercy. Ito yung hamon sa ating kapatid. Sabi roon, nauwaw ako at ako yung pinainom. Nagutom ako at ako yung pinakain. Nabilanggo at ako yung dinalaw. Hubad ako at ako yung dinamitan. Ito yung hamon sa ating kapatid. Sa 6 works of mercy, pinagagawa tayo ng Diyos. Hindi pwedeng malampalataya ka lang na maliligtas ka. Tayo pala ay may pananagutan na gumawa ng tama para sa ibang tao. Sabi po sa Santiago 4:7, ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi niya ginawa, ay nagkakasala. 7, the 7 sacrament. Binyag, kumpil, kasal, pagpapahid ng Santo Olyo, the 7 sacrament na ibinigay sa atin ng Amang nasa langit. 8, the 8 beatitudes, ang mapapalad. And the 9 gift of the Holy Spirit. Kapatid ko sa pananampalataya, sabi ng ating Panginoon, hanggang ngayon hindi ka pa umihiling sa akin. Humiling ka at ipagkakaloob ko ito sa iyo. Ano man ang hinihiling mo na biyaya, nakaloob ng Banal na Espiritu, the gift of wisdom, the knowledge, the prophecy, hilingin mo yan. The gift of tongue, ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. And the 10 commandments, o ang 10 utos ng ating Panginoon. Jack, si Jose, ang ama ni Jesus, isang magiting, isang matapang, nanindigan, tumayo, na ipinaglaban ang kanyang pananampalataya, ipinaglaban ang kanyang pagiging ama. Ganito rin dapat tayo maging katulad tayo ni Jose, maging matapang, maging firm, maging masipag, mapagtiyaga, at higit sa lahat, laging nakikinig sa instruction ng Amang nasa langit. The Queen, ang Inang Maria. Tandaan mo kapatid, ang ating Inang Maria, ginawang daluyan upang maging instrumento ng kaligtasan. Lumabas si Jesus sa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin nito kapatid, kung si Jesus ay Diyos, ang pinaglagakan niya ay banal. Banal ang sinapupunan ni Maria. Banal ang kanyang pagkatao. Si Inang Maria ay mananatiling nanay ng ating Diyos. Kaya dapat natin siyang parangalan, dapat natin siyang acknowledge. Hindi natin dapat sambahin, kundi lagi natin i-acknowledge na may isang ina na nagmahal sa kanyang anak, na may isang ina na nanalig sa kanyang anak dahil alam niya na ang Diyos niya na si Jesus ang tagapagligtas. Nawa sa araw na ito, i-acknowledge natin ang Inang Maria. And what's the last? The King of all kings, Jesus Christ. Ito yung magandang paalala sa atin na may hari ng mga hari, na anuman ang pinagdadaanan natin, isurrender natin ito sa hari ng mga hari. At at the end, makita mo, mapagtatagumpayan natin ang laban natin sa buhay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, mahal ka ng Diyos. Pinaalala sa iyo na sa pamamagitan ng mga barahan na ito, kumikilos ang ating Panginoon. Pinapaalala niya sa iyo na mahal ka niya, na naririyan lang siya, na hinihintay ka lang niya na lumapit sa Kanya. At kung lalapit ka sa Kanya, siya'y lalapit sa iyo. Kapatid, manalig, manampalataya, at huwag susuko, makikita mo, pagtatagumpay ka ng Diyos. Maraming salamat, at mapalad ka kapatid, sapagkat nahuli ka ni Kristo. Bye-bye!